Babala po mga kapuso, sensitibong susunod na balita. Patay ang magkapatid na 3 taong gulang at 7 buwang gulang matapos gilitan ng sarili nilang ina sa Davao de Oro. Ang suspect tinangkaring gilitan ang kanyang sarili. Saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Duguan at nakahandusay ng madatnan sa kanilang kwarto ang magkapatid na 3 taong gulang at 7 buwang gulang. Kasamang nakahandusay ang sugatan nilang ina na matagpuan sila ng kanilang lolo sa Nabunturan, Davao de Oro kahapon ng umaga. Ayon sa pulisya, ginilitan umano ang mga bata ng kanilang ina bago niya pagtangkaan ang sarili niyang buhay. Nakitaan no, sa usa ka lolo ang iyahang anak ug ang iyahang duha ka apo nga nagbuyod na dito sulod sa ilang kwarto. Tungod sa panghitabo iyahang hakwat no ang iyahang anak katong inahan sa duha ka bata kay buhi pa man ug nangutana kini nga kinsa may nagbuhat ni ini sa inyo ha o ikaw ba ang nagbuhat ni ini. So kay di man siya ka istorya kay naapod siya samad no dinunggaban dinhi sa iyahang liog. So mao to nga ningtandog na lang siya. Ayon sa isang kaanak ng mga biktima, umamin ang ina ng mga bata sa krimen nang isugod siya sa ospital. Sa istorya pa pag-abot sa ospital, ingon siya nga, hindi pangutanan nila kay na may close niya nga idagaw. Kisa mo yun nagpatay ni ako. Anong ipatay man mo? Kaya anak ko siya nga. Sabi ng problema, anak siya. Kanang akong kaproblemahan, nga wala ko gatas. Anak siya. Kay gatas ako. Ginay ba ako mga bata? Ba na ko kasabot. Mao itong gipatay na po ang mga anak. Ano magsabay ni tanan, anak siya. Sa inisyal na investigasyon, bago ang krimen, nagtalo umano ang ina at ang ama ng mga bata. Nilakaw man ang amahan sa mga bata anang gabi una maning biyahe na kay biyahedor man ang amahan. So mauna to ang hinungdan no nga nag-away sila and then found out na pagkabuntag nga mauna to ang nahitabo. Akong anak pulsoso ako yung pagkutaan ng sekreto. Na, nag-away mo. So, wala man pa. Ay, nagbilin mo ganito po kwarta, mga pinansyal niya. Nag-grocery, ganito. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang ina matapos maoperahan. Ang ama naman ng mga biktima hindi na magsasampa ng kaso ayon sa pulisya. Posible nga kaso nga ipasaka kaniya no 2 counts parricide. But as to the updates no karong adlaw ang ato ang investigator nag-prepare na og affidavit of non-interestedness ang amahan sa mga bata. Di na siya mo file og kaso. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng ama ng mga bata, gayon din ang panig ng sospek. Dati nang isinusulong ng mga eksperto ang kaalaman tungkol sa mga pinagdaraanan ng mga babae pagkatapos ng panganganak. Kabilang rito ang postpartum o postnatal depression. Ayon sa World Health Organization, mahigit 10% ng mga buntis o mga babaeng katatapos lang manganak ang maaaring makaranas ng depresyon. Kabilang sa mga sintomas na dapat bantayan ay ang palaging pagkalungkot o pag-iyak, pakiramdam na overwhelmed sa mga nangyayari, pagod o kawalan ng gana sa mga ginagawa, hirap sa konsentrasyon, mababang tingin sa sarili, hirap sa pagtulog, pagbabago ng gana sa pagkain at kawalan o pag-iwas sa paglalaan ng oras sa kanilang sanggol. Paalala ng mga eksperto, mainam na humingi ng tulong sa inyong mahal sa buhay, kaibigan o sa mga eksperto, lalo't kailangan ng suporta, pag-alalay, therapy o gamot para sa ganitong kondisyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Patuloy pang pagtugis sa Chinese national na nakuna ng CCTV na nagbaba ng drum na naglalaman umano ng chop-chop victim mula sa isang kondominium sa Pasay. Arestado ang kanyang kasamahan na kumontrata umano sa van kung saan isinakay ang drum. Saksi si Chino Gaston. Gabi ng February 15 nang madiskubre sa Maynila ang isang drum na may lamang putol-putol na labi ng isang tao na hinaluan pa ng sauce ng kimchi. Sabi ng isang mangangalakal, ibinenta raw sa kanya ang drum ng isang lalaking sakay ng van.
Ang drum, pinaniniwalaang ng pulisya na ang drum din na nakuna ng CCTV na itinutulak ng isang lalaki gamit ang trolley sa isang kondominium sa Pasay City. Parehong silyado ng plastic ang ibabaw ng drum at pareho ring may puting marking. Tila mabigat ang drum kaya nagpatulong pa ang lalaki sa security guard ng kondo para isakay ito sa elevator. Sa loob ng elevator, kitang nagpupunas pa ng pawis ang lalaking kinilala na pulisya bilang isang Chinese national. Sa ibaba ng kondo, isang puting van ang nakuha ng nagmamaniobra. Sa pagkakataong yun, ang lalaki may kasama ng isa pang lalaki na nakapantalon. Ayon sa pulisya, natuntun nila ang kondominium nang magsumbong sa kanila ang driver at ang may-ari ng puting van. Inupahan lang daw sila noong araw na yun. Nang mapanood nila ang ulat tungkol sa drum na may lamang chinap-chap na tao, doon na sila dumulog sa pulisya. Yung driver at saka yung may-ari ng van, napanood nila sa TV. So, nag-report sila sa isang kaibigan, napatulong sila mag-report sa Napolcom. So, yung Napolcom po naman, tumawag dito sa HPG. Kwento raw ng driver ng puting van sa pulisya, hindi siya naghinala sa laman ng drum dahil lipat bahay lang ang paliwanag ng mga sospek. Itinuro rin niya kung saan niya pinikap ang drum. Napasok na ng pulisya ang kondo unit ng mga sospek at doon nakita ang mga bakas ng dugo at iba pang ebidensya. Andun pa yung blood stain, yung unan, ang daming dugo, tapos meron pa yung mga parang karkasis ng katawan. At saka yung map meron pang dugo na talagang nilinis na rin talaga, pero meron pa rin talaga mga dugo na naiwan doon sa master's bedroom. Arestado ang lalaking nakapantalon sa CCTV na ayon sa pulisya ay ang siyang kumontrata sa van. Pero hindi raw ito nagsasalita. So in-invite po nila dito sa para tignan po talaga kung yung nangyari kasama siya talaga doon. So nung mabacktrack namin doon sa CCTV, it found out na talagang kasama po siya. So at that time, alas 2 ng madaling araw, inaresto na namin itong POI na dala ng HPG. Tinutugis pa ang lalaking nakunang nagtulak sa drum. Bumuo na ng composite team ang Pasay, Manila Police at PNP Highway Patrol Group. Inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng biktima at mga sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Maaga pa raw para pag-usapan ng eleksyon 2028. Yan pong iginiit ng ilang partido matapos ang anunsyong pagtagpo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Itinutulak naman ng kaalyado niya at PDP Laban President na si Senator Robin Padilla ang tambalang Sara Aimee sa 2028. Saksi si Mav Gonzalez. Kung malino na ang plano ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa eleksyon 2028, ang tinatawag ni Senadora Risa Hontiveros na oposisyon, posibleng sa katapusan pa ng taon ang pinakamaagang makapagpasya kung sino ang magiging pambato. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Sa mismong pag-uusap pa lang sa kanilang hanay, wala pa anong mga pangalang lumulutang, pero katangian pa lang na hinahanap sa pambato. Yung common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa. Ang magiging manok naman ng administrasyon at posibleng alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara, hindi pa raw napag-uusapan ngayon sa palasyo. Wala pa rin paghahanda para sa 2028 elections ang Nationalist People's Coalition o NPC. Ayon sa chairman itong si Senate President Tito Soto, maaga pa rin aniya ayon sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tiniyak niya magpapatakbo pa rin sila ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ang kilalang kaibigan naman ni Vice President Duterte na si Senador Aimee Marcos, tinanong din ng media kung ano ang plano kasunod ng anunsyo ng vice. Talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. So open, ma'am? Ha? Open to Hindi siya nag-announce. Kaya muna siya. Kayo talaga.
Ang presidente ng PDP Laban na si Senador Robin Padilla itinutulak ang tambalang Sara Amy sa 2028. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Amy. Reconciliation ako. Pero ang 2028 ayaw pang pag-usapan ng ibang senador. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Ako wala pa. Trabaho muna ako ngayon. 2 years pa. Medyo mahaba pa ang panahon. So ako nakapokus lang sa trabaho. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Iginit na asawa ng isang suspect sa pagpatay sa pulis na natagpuan sa septic tank na frame up lang umano ang mister. Kasinungalingan umano ang pagsangkot ng dinakip na gunman kay Police Corporal Vivencio Abalos ayon sa misis nitong si Mikey Camille Abalos. Bahagi raw ng cover-up ang pagdawit sa kanyang asawa para pagtakpan ang mga pulis na sangkot sa droga. Naniniwala sa ginang Abalos na droga ang pinag-ugatan ng pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Natagpo ang patay si Kasaway sa septic tank sa Malolos City, Bulacan noong January 31. NAPOLCOM, DILG, lahat po ng may hawak po sa PNP. Suriin po nila lahat ng pulis. Kung sino po talaga yung may involvement po dyan. Yung totoong may involved, may totoong connection po dyan sa kasong po yan. Dating House Speaker Jose de Venecia Jr. na ilibing na. Bago ang libing, nagsagawa muna ng funeral mass sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Sunod na inihatid ang kanyang labi sa dignitary section ng libingan ng mga bayani. Ginawaran siya ng full military honors at 21 gun salute ng AFP. Kabilang sa matataas na opisyal na nakiramay, sina Defense Secretary Gilbert Eudoro at dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa gitna ng kabi-kabilang panguhuli ng United States Immigration and Customs Enforcement o ICE agents, nagbigay ng payo ang isang US immigration lawyer para maprotektahan ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan. Ayon kay Attorney Michael Garfinkel, hindi basta-basta nakakapasok sa mga bahay ang mga tauhan ng ICE na walang dalang warrant na pirmado ng isang judge. Huwag daw sila agad pagbuksan ng pinto. Sakaling masilbihan ng judicial warrant o maaresto, ipagbigay alam ito agad sa inyong abogado. Maigi raw na huwag tumakas. Sumunod muna sa mga utos ng ICE agents at ipaglaban ang inyong mga karapatan sa korte. Bilang paghahanda sakaling makasalubong ang mga tauhan ng ICE, sabi ni Garfinkel, laging dalhin ang inyong passport at visa at mga dokumentong nagpapatunay sa tagal ng pananatili sa Amerika. Sa US Senate hearing kamakailan, napag-alaman na planong gumastos ng gobyerno ng Amerika ng $38.3 billion hanggang sa katapusan ng taon para sa detention center ng mga inarestong immigrant at nakatakdang ipadeport. Para sa GMA Integrated News, ako si Janie Santos, ang inyong saksi. Aabante sa round of 16 sa Dubai Tennis Championships ang Pinay tennis player na si Alex Ayala. Kasunod po yan ang pagkapanalo niya kontra sa world number 8 na si Jasmine Paolini ng Italy sa round of 32. Nagpakitang gilas si Ayala sa unang set pa lang na natapos sa score na 6-1. Dikit ang laban sa pangalawang set at humantong pa sa tiebreak pero pumabor pa rin ito kay Ayala sa score na 7-6. Sunod na makakalaban ni Ayala ang pambato ng Romania. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.